October 26, 2009. Isang lalaki na bumabaybay sa A177 sa County Durham, United Kingdom ang pinahinto ng mga pulis. Na-detect ng kanilang system na ang kotseng kanyang minamaneho ay walang insurance, kaya inaresto nila ito. Habang nasa presinto at naghihintay na maproseso, nabanggit ng lalaki sa mga pulis na pwede na nilang sirain ang kanyang sasakyan. Akala ng mga tao ron, isang simpleng traffic violation lang ang kaso nila ng gabing yun. Laking gulat nila nang biglang hilingin ng lalaki na makausap ang CID o ang Criminal Investigation Department dahil noong nakaraang gabi lang, tinapos niya daw ang buhay ng isang babae. Ito ang umpisa ng investigasyong yayanig sa buong UK at magsisiwalat sa malaking pagkukulang ng mga otoridad na protektahan ng publiko laban sa mga sex offenders. Isa rin ito sa mga pinakaunang kaso na maglalantad sa mga panganib na dala ng social media, lalo na sa mga kabataan. Ito ang kwento ng sinapit ni Ashley Hall, ang inosenteng biktima ng tinaguriang Facebook killer. Si Ashley Hall ay pinanganak at lumaki sa Darlington, County Durham, United Kingdom. Sa loob ng mahigit isang dekada, tanging siya at ang kanyang inang si Andrea ang namuhay ng magkasama, kaya itinuring nilang best friends ang isa't isa. Makalipas ang 11 taon, nagkaroon ng 3 pang babaeng anak si Andrea at tumayong parang pangalawang ina nila si Ashley. Dahil laging maaasahan, tinawag ni Andrea na kanyang Rock ang panganay na anak. Si Ashley ay lumaking parte ng Girl Scouts, mapagmahal sa mga hayop at mahilig sa kahit anong kulay pink. Ang kanyang kwarto ay puno ng mga bagay na kulay pink, pati na rin ng kanyang mga larawan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Matapos ang high school, pumasok siya sa Darlington College at kumuha ng kursong childcare dahil pangarap niyang maging isang nursery nurse. Noong taong 2009, sa edad na 17 ay tulad rin si Ashley ng ibang teenagers, laging hawak at nakatutok sa kanyang mobile phone. Panay din ang chat niya sa kanyang mga kaibigan gamit ang MSN. At ng mga panahong yon, na-hook din si Ashley sa bagong social networking site na kinahumalingan ng lahat, ang Facebook. October 2009 na makatanggap si Ashley ng friend request mula sa isang gwapong 17-year-old na nagngangalang Peter Cartwright. Nang i-check ng dalaga ang page nito, mukhang normal na teenager naman ang lalaki at wala siyang nakitang kaduda-duda kaya inaccept niya ang request nito. Di nagtagal ay nag-message si Peter sa kanya at nais na makipagkaibigan. Bukod sa Facebook, ang dalawa ay nag-usap din sa text, MSN at sa website na tagged.com. Sa kanilang pagkakwentuhan ay nalaman ni Ashley na isa daw DJ ang binata, kaya ginagamit din nito ang username na DJ Pete. Lalo naman nagka-interes kay Peter ang dalaga dahil bukod sa gwapo na, cool pa ang trabaho nito. Pero ang masigit na nakaakit kay Ashley ay ang walang humpay na pagme-message nito sa kanya, pagiging sweet at panay na papuri ng lalaki. Kilig na kilig ang dalaga tuwing sasabihin ng lalaki na napakaganda nito. Ayon sa mga reports, iyon daw ang unang karanasan ni Ashley sa isang lalaki, kaya ganun na lang ang pagkahumaling nito. Kunento naman ng dalaga sa kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Peter at masaya sila para sa kanya. Sa loob ng isang linggo, walang hinto sa pag-uusap ang dalawa at unti-unting nakuha ng lalaki ang loob at tiwala ni Ashley. Lingid sa kalaman ng dalaga, siya ay biktima na pala ng tinatawag natin ngayon na online grooming. Makalipas ang ilang araw, niyaya ni Peter si Ashley na magkita ng personal, pero hindi sumipot ang lalaki. Sa kabila nito, pumayag pa rin ang dalaga na i-reschedule ang kanilang meet-up. October 25, 2009, araw ng linggo. Ito ang napagkasundo ang petsa nila Ashley at Peter ng kanilang pagkikita. Inaya ni Peter na mag-overnight sa bahay niya ang dalaga at pumayag naman ito. Dahil hindi pa nagmamaneho ang binata, sinabi nito na ang kanyang tatay ang susundo kay Ashley. Habang nag-e-empake ng kanyang overnight bag, nag-text ang ama ni Peter kay Ashley. Hi hon, it's Pete's dad. Are you sure you don't mind me picking you up? Pete is really looking forward to seeing you and yes, it's okay for you to stay. Nireplyan naman ito ni Ashley ng, No, it's fine. I don't mind. I trust him so I trust you. And thank you. Pagkatapos nun ay nag-text naman sa kanya si Peter. My dad's on his way, babe. He says excuse the state of him, lol. He doesn't have to come in and meet your mom, does he, lol? He'll be a mess probably, lol. Oh, and are you wearing some sexy underwear for me? Sumagot naman si Ashley. Okay, babe, and no he doesn't, lol. And it's okay, haha. What car has he got? And you will have to wait and see, won't you? Winky face. Nagpaalam si Ashley sa kanyang ina na magsisleep over ito sa bahay ng kanyang college friend. Dahil kilala niyang responsable ang anak, pumayag naman si Andrea. Basta pinag-promise niyang anak na nasa bahay na ito ng 10:30 ng umaga kinabukasan. Nangako naman ang dalaga.
Nang dumating ang kanyang sundo, excited na binitbit ni Ashley ang kanyang bag at bago lumabas ng pinto, sumigaw pa ito para magpaalam sa kanyang inang nung mga oras na yon ay pinapatulog ang kanyang mga nakababatang kapatid. Iyon na nga ang huling beses na narinig ni Andrea ang tinig ng kanyang pinakamamahal na anak. Kinabukasan, October 26. Magtatanghalian na ay hindi pa rin umuwi si Ashley. Hindi man ugali ng dalaga na hindi tumupad sa kanyang pangako, hindi naman agad nag-alala at nagalit si Andrea dahil mapagkakatiwalaan naman ng anak. Isa pa, 17 years old na ito, malapit na maging adult kaya gusto niya itong bigyan ng kalayaan. Sa isip niya, baka nagkakatuwaan pa ang anak at kaibigan kaya hindi nito napansin ang oras. Subalit ng ilang sandali pang lumipas, tinext at tinawagan niya ito pero walang sumasagot. Noon na nakaramdam ng pag-aalala ang ina. Isa-isa niyang kinontak ang mga kaibigan ni Ashley. Pero lahat sila ay nagsabi na hindi nila alam kung asan ito. Nabanggit din nila kay Andrea na sinabi sa kanila ni Ashley na may kakatagpuin siyang lalaki ng October 26. Dito na lalong tumindi ang kaba ni Andrea. Patuloy ang kanyang pagtawag sa anak hanggang sa wakas, sa ika-30 tawag niya, alas 7 ng gabi, sinagot na rin ang telepono pero hindi si Ashley ang nasa kabilang linya. Ang sumagot ay isang lalaki na nagpakilalang Police Chief Inspector. Aniya, natagpuan nila ang cellphone ni Ashley sa kotse ng isang lalaking inaresto nila dahil sa isang traffic violation. Bago pa makapag-usisa si Andrea, sinabi ng inspektor na tatawagan niya na lamang uli ito at ibinaba nito ang telepono. Hindi makapaniwala si Andrea sa narinig at abot-abot ang pag-aalala nito. Sa isang Facebook post, nanawagan nito ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng anak. Agad siyang kinontak ng isang kaibigan ni Ashley. Ang kaibigan na sabi ng anak ay pupuntahan nito para sa isang sleepover. Kinumpirma nito na hindi nagpunta si Ashley sa bahay nila at hindi niya rin alam kung nasaan ito. Bago maghating gabi, 2 pulis ang kumatok sa bahay nila Andrea at kagad sinabihan siya ng mga ito na maupo muna dahil mayroon silang masamang balita. Gumuho ang mundo ng ina nang sabihin nila na may natagpuan silang katawan na pinaniniwalaan nilang si Ashley. Ang ama ni Andrea ang nagtungo sa morgue at nagkumpirma ng pagkakakilanlan ng natagpuang katawan. Ito nga ay ang kanyang apong si Ashley. Ayon sa kanya, iyon daw ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Paano nga ba humantong sa trahedya ang buhay ni Ashley Hall? Para masagot yan, kilalanin natin ang lalaking umaming tumapos sa dalaga, si Peter Chapman. Inilarawan bilang homeless ang 32-year-old na si Peter Chapman. Ipinanganak siya taong 1977 sa Darlington pero siya ay pinalaki ng kanyang lolo't lola sa kalapit na bayan ng Stockton-on-Tees. Sa murang edad, nakitaan na agad ng pagiging kakaiba si Peter at may mga kilos itong lihis sa kung ano ang nararapat. Hindi nga nagtagal, taong 1992 nang siya ay 15 anyos, inakusahan siya ng sexual assault ng isang dalagita. Walang record ng nangyari sa alegasyon na ito kaya malamang ay hindi na itinuloy ang reklamo. 1996 nang maaresto si Peter para sa mas malalang kaso ng panggagahasa at pagnanakaw gamit ang isang patalim. Ang kanyang biktima ay 2 babaeng sex workers. Siya ay nahatulang manatili ng 7 taon sa isang institusyon para sa mga kabataan. Pero matapos lamang ang kalahati ng kanyang sentensya, nakalaya din siya bilang isang registered sex offender. May mga kautusan na dapat sundin ng isang registered sex offender o RSO habang sila'y nasa laya. Ilan dyan ay ang pagbibigay ng kanilang mga personal at contact details sa mga otoridad kung saan sila nakatira at ang pagpapaalam sa tuwing sila ay pupunta o lilipat sa ibang lugar. Bukod dyan, regular din silang kailangan bisitahin ng isang opisyal para siguraduhin namumuhay sila ng ayon sa batas. Karamihan sa mga RSO ay ibabalik agad sa bilangguan kapag napatunayang may nilabag sila kahit isa sa mga kondisyon. May mga ibang rules pa na kailangan nilang sundin depende sa bigat ng kanilang kaso. Pero halos lahat ng RSO ay hindi pinapayagang makihalubilo sa mga bata at magtrabaho o mamalagi sa lugar kung saan may mga bata. Sa paglipas ng mga taon, makikita nyo ang walang pakundangang paglabag ni Peter Chapman sa mga kautosang yan at ang kabiguan ng mga otoridad na protektahan ang mga kababaihan laban sa kanya. Nang makalaya, agad na lumipat si Chapman sa ibang lugar at doon, nagnakaw siya ng isang sasakyan at nang-rape ng isang babae. Makalipas lamang ang 2 araw, ginawa niya muli ito sa isa pang biktima. Habang nasa sasakyan, tinakot niya pang babae at kinuwento ang ginawa niya sa nauna niyang biktima 2 araw lang ang nakakaran. Dahil dito, matapos palayain ay nagsumbong agad ang babae sa mga pulis. Hindi matagal na bilanggo si Chapman para dito at noong 2001, nakalaya siya at muli lumipat sa ibang bayan. Makalipas ng 1 taon, inakusahan siya ng isa pang sex worker ng panggagahasa
pero hindi itinuloy ang kaso. Matapos nun, dumayo na naman siya sa ibang lugar at doon inaresto siya para sa kasong panloloko pero hindi siya nakulong. Inakusahan muli si Chapman ng isang sex worker ng pang-rape. Nakasuhan siya ngunit gumuho din ang kaso dahil traumatized masyado ang biktima at hindi niya kayang makaharap ang suspect. Noong 2004, ikinulong muli si Chapman dahil ilang beses siyang hindi sumipot sa mga appointments na required para sa mga RSO. Nanatili siyang nakapiit ng 15 buwan. Pagkalaya, kumuha siya ng computer course. Taong 2007, nagkaroon si Chapman ng di umano'y girlfriend na mayroong baby at tumira pa ito sa bahay ng mag-ina. Buti na lang at nalaman agad ng babae ang history ni Chapman at agad niya itong pinalayas. Early 2009, nang nabangga ng kotse ni Chapman ang isang babae na ikinabali ng braso nito. Hindi huminto ang lalaki at tinakbuhan niya ang nabangga. Naglabas ng arrest warrant kay Chapman para sa kasong hit and run, pero nakatakas agad ang lalaki. May nakilala siyang isang babae, kinaibigan nito at nakitira sa kanyang bahay. Habang naroon ay nakaaway ni Chapman ang isang kapitbahay at isang araw, bigla na lang nagkasunog sa bahay ng kapitbahay na ito. Agad naman naglaho si Chapman matapos ang sunog na may bitbit pang nakaw na laptop. Hindi man kinasuhan, marami ang naniniwalang ang lalaki ang nag-umpisa ng sunog. Sa mga sumunod na buwan, nakafocus si Chapman sa paghahanap ng bibiktimahin online. Ayon sa digital evidence, si Chapman ay nagpanggap sa kanyang mga social media accounts na si Peter Cartwright, isang 17-year-old na DJ at gumamit ng mga larawan ng isang gwapong teenager na lalaki. Puro babae ang mahigit kumulang 3,000 kaibigan niya sa kanyang mga accounts. Karamihan ay mga teenagers at ang mga pinakabata ay 13 years old lang. Kapag tinanggap na ng mga babae ang friend request niya, aayain sila ni Chapman na mag-chat sa MSN at doon, uumpisahan niya ang mga sexual na pag-uusap. Hihingan din niya ng mga pribadong larawan ng mga kachat. At ang mga larawang ito, karamihan ay ng mga teenage girls ay nadiskubre pa ng mga investigador sa laptop ng lalaki. Napag-alaman din na bago si Ashley, tinangka ni Chapman na makipagkita sa 2 pang teenagers na parehong 15 years old. Ang isa ay hindi sumipot. Ang isa naman, nang makita si Chapman sa loob ng sasakyan imbes na ang kausap nitong binata sa pictures, ay kumaripas ng takbo dahil sa takot. Napagtanto ng lalaki na mahihirapan siyang kumbinsihin ng mga batang babae na sumama sa kanya, kaya kailangan niyang mag-isip ng solusyon. Sa kasamang palad, umubra ang plano ni Chapman kay Ashley. Isang linggong grinom ng lalaki si Ashley. Pinaramdam nito na importante ang dalaga at pinaniwala niyang may espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa. Para makasigurong sasama sa kanyang biktima pag sila'y nagkita, inimbento din niya ang katauhan ng ama ni Peter Cartwright na syempre gagampanan niya. Bumili pa siya ng bagong phone at SIM card para makatotohanan ang kanyang pagpapanggap. Ayon sa investigasyon, pati kung saan niya gagawin ang krimen ay plinano din ni Chapman. Binisita daw niya ang lugar ilang araw bago ang krimen. Noong gabi ng October 26, 2009, sinundo ni Chapman si Ashley at ang buong paniniwala ng dalaga ay tatay nga siya ng kachat na teenager. Ilang sandali pa lang lumipas, isinakatuparan na ng lalaki ang kanyang maitim na balak. Dinala niya si Ashley sa napili niyang lugar sa isang field. Pinalabas niya ang dalaga sa kotse at dinala ito sa tagong lugar. Ginapos niya ang mga kamay at paa nito gamit ang duct tape at tinakpan din ang bibig. Noon na niya ginawa ng kahalayan ang kawawang biktima. Pagkatapos noon, tinanggal niya ang pagkakagapos ni Ashley. Hindi para palayain ito, kundi para utusan nitong isuot muli ang kanyang damit. Matapos noon, ginapos niya ito ulit at binalot ng duct tape ang mukha ng dalaga. Partikular na ang kanyang ilong at bibig. Pinanood niyang unti-unting binawian ng buhay si Ashley. Hinila niya ang katawan nito at iniwan sa mas tagong lugar at saka siya umalis. Base sa timeline, wala pang 1 oras mula nang sila'y magkita, natapos na ni Chapman ang masamang balak nito kay Ashley. Kinabukasan nga, naaresto siya dahil sa walang insurance ang minamaneho niyang sasakyan. Nakuna ng CCTV sa presinto ang mga pahayag ng lalaki tungkol sa krimen na kanyang biglang kinumpisan. Killed somebody last night. I need to tell somebody from CID where the body is. This is what I witnessed. I would think somebody from CID is I killed someone last night. Do you agree that's true of what you said? That's true, yes. What was the last bit you said there about you need to tell them where the body is? Because it hasn't been reported yet. Makikita sa reaksyon ng mga officers ang pagkagulat dahil noong mga oras na yon, wala silang ideya na may nangyari palang ganon. Maging ang nanay ni Ashley ay hindi pa nakakapag-file ng missing persons report. Matapos niyang umamin sa krimen na ginawa, siya na rin mismo ang nagturo kung saan matatagpuan ang mga labi ni Ashley.
Bukod sa pag-amin ni Chapman, bundok ng ebidensya rin na natagpuan sa loob ng ginamit niyang sasakyan. Doon, nakita ang overnight bag at telepono ni Ashley, mga piraso ng duct tape na may mga hibla pa ng buhok ng dalaga, at isang gamit na kondom na may DNA ni na Chapman at ng biktima. Ayon sa mga umaresto sa lalaki, kung hindi nagsabi si Chapman tungkol sa kanyang ginawa, malamang ay winasak na nga nilang sasakyan na ginamit nito, na karaniwang ginagawa sa UK. Kung nangyari yon, kasamang masisira ng sasakyan ang mga napaka-importanteng ebidensyang nasa loob nito. November 2009, dinaos ang funeral ni Ashley na dinaluhan ng daan-daang tao. Naging maingay ang kasong ito dahil sa papel na ginampanan ng social media, pati na rin ang kapalpakan sa pagmamonitor kay Peter Chapman. Lumabas sa investigasyon na huling nakita si Chapman nang naka-assign sa kanyang officer August 2008 pa. Nang puntahan nila ito para i-check muli noong January 2009, hindi na nila ito mahagilap. Sa kabila nito, October 2009 lang naglabas ng nationwide alert para sa sex offender na si Chapman. Parehong buwan kung kailan nangyari ang krimen. Marami tuloy ang nagsabing kung inilabas agad ang alert na ito, marahil ay buhay pa si Ashley. Sa kabila ng kanyang pag-amin at forensic evidence, noong January 2010 ay nag-plead ng not guilty si Chapman para sa kidnap, rape at murder ni Ashley Hall. Ayon sa kanya, pumayag daw ang dalaga na may mangyari sa kanila at aksidente daw ang pagkamatay nito. Isang malaking kalokohan ang bersyon na ito at pati ang akusado ay alam yan. Kaya gabi bago mag-umpisa ang trial, binago ni Chapman ang kanyang plea sa guilty. March 8, 2010, hinatulan si Peter Chapman na mabilanggo habang buhay na may tsansang maparol matapos ang 35 taon. Subalit sa statement ng judge, sinabi nito kay Chapman na isa itong panganib sa mga babae at naniniwala siyang hindi na muli ito makakatikim ng kalayaan. Si Chapman ay kasalukuyang nakapiit sa H.M. Frankland High Security Prison sa County Durham, malapit lang sa lugar kung saan niya hinalay at pinalang si Ashley Hall. Hindi rin nakaligtas ang Facebook sa pambabatikos dahil ang kanilang platform ang naging daan para magkakilala sila Chapman at Ashley. May mga pagkukulang daw sila pagdating sa safety features na pinabulaanan naman ng kumpanya. Ito ang kanilang naging statement tungkol sa nangyari kay Ashley. Nothing is more important than the safety of our users, and we are deeply saddened by the tragic death of Ashley Hall. It is not clear why Peter Chapman, an individual investigated for at least 6 violent sexual crimes, was free to hurt another person, or why police may have lost track of him for a year before sending an alert. It is clear that this case is a painful reminder to use caution when contacted online by people you do not know. We hope parents and teachers will encourage education on safe online decisions and the use of Facebook settings that can protect from unwanted online contact. Hindi naman sinampahan ng kahit anong reklamo ang Facebook na konektado sa kasong ito. Dahil minulat ng nangyari kay Ashley ang mga tao tungkol sa potensyal na kapahamakan ng pakikipag-usap sa mga strangers online, gumawa ang mga malalapit sa dalaga ng listahan ng mga dapat tandaan kung gumagamit ng social networking sites at tinawag nila itong Ashley's Rules. Ito ang mga sumusunod. 1. Huwag makikipagkitang mag-isa sa taong nakilala lang online. Siguraduhing may kasama ka at sa matao at maliwanag na lugar lang makipagkita. 2. Ipaalam sa isang kaibigan o kapamilya kung saan ka pupunta at anong oras ka babalik, pati na rin kung sino ang iyong kakatagpuin. 3. Huwag accept ng requests ng mga taong hindi mo kilala. 4. Tandaan na huwag magtiwala sa taong nakilala mo lang online dahil hindi mo alam ang kaya nilang gawin. 5. Huwag na huwag ibabahagi ang iyong personal information sa mga taong nakilala online. 6. Iwasang makipagkita sa taong hindi mo kilala. Sa pagputok ng kasong ito, inulan ng kritisismo ang mga otoridad na inatasang mag-monitor sa mga RSO na tulad ni Peter Chapman. Inamin naman ng mga ito ang kanilang mga pagkakamali at isinisi ang kapalpakan sa kakulangan ng budget, mga tao at sapat na training. Naghain ng claim para sa mental injury ang ina ni Ashley na si Andrea laban sa mga police departments na ito. Unfortunately, hindi daw siya mabibigyan ng kompensasyon dahil hindi daw niya nakitang pinatay ang anak at wala daw siya noong mga oras na kakatapos lang ng krimen. Isa itong sampal para kay Andrea at sa totoo lang, nang nabasa ko ito, natawa na lang ako sa inis. Ito ay tila adding insult to injury at ramdam ng pamilya ni Ashley na ilang taon matapos mawala ng dalaga, patuloy pa rin silang binibigo ng sistema. Napakasaklap ng kinahinatnan na ito ni Ashley, isang inosenteng bata na nagtiwala sa maling tao. Kahit 15 years ago na nang mangyari ito at ngayon ay sobrang mulat na tayo sa mga panganib ng internet, marami pa rin kaso na tulad nito. Actually, mas marami pa nga ngayon ang nagiging biktima ng online grooming.
Napaka-importante ng tamang paggabay sa mga kabataan para hindi sila mahulog sa bitag na ito. At least, nabawasan ng isang dumi sa lipunan ng mahatulan si Peter Chapman. Nabalita nga pala na habang nasa kulungan, sinaktan si Chapman ng isa sa mga preso ron. Buhay naman siya pero hiniwa daw siya sa muka. Ito ang sinabi ng lolo ni Ashley na si Mike Hall nang mabalitaan niya ang nangyari kay Chapman. At last, a bit of good news. Chapman deserves all he gets in prison. I don't think he deserves human rights, and I think most people would agree. If he wants to behave like an animal, he should be prepared to be treated like one. If I could send a bottle of whiskey to whoever did this, I would. Never akong sumuporta sa violence, pero sa pahayag na ito ng lolo ni Ashley, I 100% agree. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Ano pa ba ang ibang paraan para maiwasan ang mangyari sa iba ang nangyari kay Ashley? I-share niyo lang ang opinion niyo sa comment section. Please like and share this video kung nagustuhan nyo at pakipindot na rin po ang subscribe button. Thank you for watching. Bye!